Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Diyos. Ngayong araw pag-uusapan natin, tatlong bagay na dapat mong malaman tungkol sa Jeremiah 29:11. Alam ko po na yung bawat isa po sa atin alam na yung Jeremiah 29:11. Pero bago tayo magsimula, may katanungan po ako. May maganda bang plano ang Diyos sa buhay ko? May maganda bang plano ang Diyos sa buhay ko? Ang dami kong problema ngayon, ang dami kong ginagawa sa buhay na hindi ayon sa kalooban mo. May maganda bang plano ang Diyos sa buhay ko? 'Di ba kung gusto mo malaman ito, tapusin mo 'tong video na 'to. Maiksing talata na nagpabago din ng buhay ko at ng maraming tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, minsan parang ang dilim ng mundo natin. Sa bawat pagsubok, sa bawat sakit, sa paki sa pakiramdam natin, nawawala na tayo ng pag-asa. So, sa pakiramdam natin, ang daming dumadating sa ating pagsubok, mga sakit, o kaya sa mundo, no, napakagulo, napaka-chaos, pero parang tila ba nawawalan tayo ng pag-asa pag iniisip po natin yung mga bagay na 'to. Pero may isang talata sa Biblia na nagbibigay po sa atin ng liwanag. Ito ay mula sa aklat ni Jeremiah at sinasabi ng Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a future." Sabi po sa Tagalog, sapagkat batid ko ang mga panukalang nais kong mangyari sa iyo, mga panukalang kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Ulitin ko po ulit, sapagkat batid ko ang mga panukalang nais kong mangyari sa inyo, mga panukalang pagkapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. So tatlong bagay po. Unang-una, ano ba yung tatlong bagay na dapat po nating malaman sa Jeremiah 29:11? Una, God's plan is for our good. Ang plano ng Diyos para sa ikakabuti po natin. Ang unang punto ay ang plano ng Diyos para sa atin ay palaging para sa ating ikakabuti. Yung plano pala ng Diyos para po sa ating ikakabutihan, hindi para sa ikakasama po natin. Kahit sa gitna ng pagsubok, tulad ng pagkabihag ng mga Israelites sa Babylonia, hindi sila nakalimutan ng Diyos kahit na sila ay nakalimot sa Diyos. Alam niya ang bawat detalye ng buhay na natin at sitwasyon. Ganon din sa atin. No, katulad din ng Israelites, hindi tayo nakakalimutan ng Diyos kahit na minsan tayo mga tao nakakalimot tayo sa Diyos. Hindi lang laging madali ang daan, pero siguradong ang patutunguhan ay puno ng pagpapala. Yung mga pagsubok na yan ang magiging daan para mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. Yung mga pagsubok pala na to na nararanasan po natin sa mga oras po na to, kung nakikinig po kayo, kung meron kayo pinagdadaanan, sabi doon, ito pala yung kailangan lang po natin magtiwala sa Kanya na may maganda po siyang plano para po sa buhay po natin. Sabi nga, no, God's plan is for our good, hindi para sa ikakasama natin. So pangalawa, hope in times of waiting. So ang pangalawang punto, ang pag-asa ay nananatili kahit sa panahon ng paghihintay. Sa talatang ito, ang mga Israelite ay maghihintay ng 70 years, di ba, bago sila makabalik. Pero, di ba parang ang haba? Pero ang pag-asa nila ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa pangako ng Diyos. Di ba kahit mahaba, no? 70 years, ang haba na paghihintay nila. Pero hindi sila nakabase sa sitwasyon. Nakabase sila sa mga pangako ng Diyos sa kanila, sa mga pinangako ng Diyos po sa kanila. Sa buhay natin, may pagkakataong kailangan natin maghintay. So para sa pangarap, para sa paggaling, para sa sagot sa ating mga dasal or pangapanalangin, at habang naghihintay tayo, tandaan natin na ang Diyos ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksenang ginagawa po natin sa buhay natin o sa ginagawa po natin sa buhay natin. Hindi man natin nakikita,
pero gumagawa siya ng paraan para sa ating kinabukasan. Ang Panginoon mismo ang gumagawa para sa ating kinabukasan. So ayun po yung pangalawa, hope in times of waiting. Pangatlo po, a future full of purpose. Diba ang pangatlo or huling points natin, meron tayong kinabukasan na may layunin o purpose. Ang plano ng Diyos ay hindi lang tungkol sa happy ending. Akala natin ay ng plano ni Lord, happy ending. Pero kundi sa paglalagay ng purpose o layunin ng Diyos sa ating buhay. Di ba, ibigay natin ang ating buhay kay Lord at maging instrumento tayo at maging daluyan ng pagpapala sa kanyang pag-ibig po sa atin. No, full of purpose. No, gusto ng Diyos na yung buhay natin ay mapuno ng purpose sa buhay po natin. So, yung Jeremiah 29:11 reminds us that we are not alone. May plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Manalig tayo dahil sa Kanya meron tayong pag-asa at kinabukasan na puno ng pagpapala at purpose o layunin sa buhay po natin. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, marami pong salamat. Alam ko po na meron kang magandang plano sa bawat isa po sa amin na nakikinig ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na kung ano man po yung plano mo sa buhay namin, Panginoon, mangyari nawa ito. At Lord, malaman po namin, ayon sa sinasabi mo sa iyong salita, panghawakan namin yung mga pangako mo, hindi sa mga sitwasyon na nangyari po sa buhay po namin. Dalangin ko po, Panginoon, Lord, yung plano mo pala, salamat sa paalala na ang pangako mo po sa amin, Panginoon, hindi para sa ikakasama namin, kundi sa ikakabuti namin. Ang pag-aantay, Panginoon, ay may magandang resulta, Panginoon, at hindi nakabase sa mga sitwasyon. At Lord, yung mga nangyayari po sa buhay po namin ay, Lord, may layunin ka. Sabi nga, everything happened for a reason, Lord. Alam po namin, meron kang magandang planong nakalaan para sa bawat buhay namin at sa bawat nakikinig sa channel na ito. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Marami pong salamat. Kung nagustuhan mo to, consider like, comment, and subscribe. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo para magdala po ng pagpapala po sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, at sa anuman aspeto po ng buhay po natin. Maraming maraming pong salamat at palagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng Diyos. Maraming pong salamat. God bless everyone.